Sa pagpapatuloy, nagtataka si Kang kung pinaghihinalaan ba siya ni Abel kahit na wala namang estudyante sa academy na hindi nakakakilala sa kanya. Sumagot siya ng malabo, sinabing pamilyar lang siya kay Abel, ngunit itinuro ni Abel na hindi siya kilala ni Kang, kaya hindi niya maintindihan kung ano talaga ang gusto nito. Sinabi ni Abel na parang hindi patas na alam ni Kang ang pangalan niya samantalang wala siyang kaalam-alam kung sino ito. Nang hindi agad makasagot si Kang, pabirong sinabi ni Abel na baka isa siyang especially iyan ng Demon Lord na nagpapanggap na estudyante para makapasok sa academy. Wika pa niya, wala namang ibang rason para umupo si Kang mag-isa sa ganoong oras. Napaisip si Kang kung ano nga ba talaga ang ibig niyang sabihin, pero bago pa siya makapagtanong, itinaas na ni Abel ang kanyang espada, na ikinagulat ni Kang. Sinubukan niyang ibalik ang tanong, tinanong kung anong ginagawa ni Abel, pero simple lang ang sagot nito, naghehersisyo at nagsasanay daw siya. Itinuro siya ni Abel at tinanong kung anong klaseng ehersisyo naman ang ginagawa niya. Natarante si Kang, at sinabing nagpa-practice lang siya ng paghinga, na siyang ikinagulat at ikinalito ni Abel. Habang nagkakapalitan ng usapan, napansin ni Kang ang mga sugat sa kamay ni Abel, nang mapansin nitong tinititigan siya ni Kang, dali-daling tinago ni Abel ang mga kamay sa likod at natigilan, bahagyang nahiya. Binasag ni Kang ang katahimikan, at sinabing mukhang seryoso si Abel sa kanyang pagsasanay, sumang-ayon si Abel. Inamin niyang kaunti lang ang nakakaintindi ng pressure ng pagmana ng dugo ng Niblung. Palagi raw siyang kailangang maging perpekto, dahil sa mundong ginagalawan niya, kahit kaunting pagkakamali ay nagdudulot na ng matinding batikos. Tinanong ni Abel kung alam ba ni Kang na hindi siya ang top student ngayong taon na ito. Inamin niyang ang matalo sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay isang mapagpakumbabang karanasan, ngunit sa isang banda, nakakapreskong pakiramdam din yun. Gayunman, interesado pa rin siyang malaman kung sino ang tumalo sa kanya, at nangakong tatalunin ito sa susunod nilang pagkikita. Nabigla si Kang sa kanyang lakas ng loob, at napaubo sa gulat, awkward niyang iminungkahi na hindi naman kailangang talunin pa ito, pero mabilis na tinanggihan ni Abel ang sinabi niya. Sabing ito raw ay usapin ng pride. Kwento pa niya, nakiusap pa siya sa kanyang lolo para malaman kung sino ang top student, pero nalaman niyang hindi pala yun kabilang sa klase nila, at hindi pa nga dumalo sa seremonya ng panunumpa ng top student. Hindi makapaniwala si Abel na isang second place tulad niya ay kailangang tiisin yon. Nagulat si Abel sa sarili nang mapagtanto niyang ikinukwento niya lahat ng ito sa isang taong ngayon lang niya nakilala. Tinanong siya ni Kang kung bakit niya ito sinasabi sa kanya. Sagot ni Abel, mukhang mahina raw kasi siya. Pinaliwanag niyang moto ng kanilang pamilya na maging mahigpit sa malalakas at maawen sa mahihina, na ikinagulat ni Kang. Idinagdag pa ni Abel na sobrang boring ng mga kaklase niya kaya wala talaga siyang kaibigan. Sa puntong yun, naunawaan ni Kang kung bakit tila malamig ang pakikitungo ni Abel sa pangunahing tauhan ng laro. Pagkatapos maginat, tumayo si Abel at sinabing kailangan na niyang pumasok. Nagpaalam siya kay Kang, pero bago tuluyang lumayo, lumingon siya at sumigaw, tinatanong kung kailan sasabihin ni Kang ang pangalan niya. Sumagot si Kang na ayaw niyang sabihin, kaya't sumigaw si Abel sa inis. Kinabukasan, nakaupo si Kang sa klase, habang nagmumuni-muni kung gaano kaayos at kalmado ang takbo ng buhay niya sa akademya. Palihim lang siya kung kumilos, lalo na kapag si Chloe ang malapit, na tila ba mas nakasabay pa sa daloy ng buhay sa akademya, at nakahanap pa ng mga kaibigan. Sa kabilang banda, iniiwasan niyang makipagtitigan kay Chloe, natatakot pa rin mula sa huli nilang pagtatagpo. Paminsan-minsan, kapag nagtagpo ang kanilang mga mata, tinititigan siya ng malamig ng mga bagong kaibigan ni Chloe. Pero hindi na gaanong apektado si Kang ng mga mapanuring tingin, sa huli, hindi lang naman siya ang natatanging estudyante sa Tiger class. Kakaunti lang talaga sila, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila ba may takot ang mga piling estudyante na magpakitang gilas. Naisip ni Kang na baka galing ito sa uri ng inferiority complex, nang balikan niya ang desisyon niyang huwag lumipat sa mas mataas na klase, nakahinga siya ng maluwag. Kasi sa panahong ito, ang mga estudyante sa Star at Dragon class ay nagsisimula ng bumuo ng mga alyansa, at nasasangkot sa masalimuot na politika, isang bagay na kahit siya ay naiiling sa gulo. Noong nilalaro pa niya ang laro, sapat na ang mga intriga para paikutin ang ulo ng kahit sino, bilang isang commoner,
Ang ideya na mapabilang sa mga upper class ay nakakatakot. Tinitigin niya ang black card sa kanyang kamay at napangiti. Sa wakas, makakakain na siya ng maayos ulit. Naalala niyang si Medea ang nagbigay ng card na yon, bilang gantimpala sa pagiging top student. Humingi pa ito ng paumanhin sa pagkaantala. Ngayon, hindi maiwasang makaramdam ng pasasalamat si Kang habang masaya niyang tinitigan ang black card. Pakiramdam niya, sa sobrang laki ng pabor na natanggap niya, para na siyang kailangang yumuko sa harap ng opisina ng headmaster 3 beses kada araw. Sa unang pagkakataon, taos-puso niyang pinasalamatan si Medea sa kanyang isipan. Naisip ni Kang kung ginagawa nga ba niya ng tapat ang kanyang tungkulin bilang estudyante. Sa pagbabalik tanaw sa mga nagawa niya, tiwala siyang wala siyang ginawang makakasira sa pangunahing kwento ng laro, kaya't napuno siya ng bahagyang kasiyahan. Kung magpapatuloy lang siya sa ganitong takbo ng buhay sa loob ng 3 taon, baka nga maabot niya ang hinaharap na iniisip niya. Maya-maya, nagturo ang kanilang instructor tungkol sa kasaysayan ng unang digmaang demonyo na naganap 700 taon na ang nakalilipas. Si Baler Joaquin, na nahulaan ang pangangailangan ng bagong henerasyon ng mga bayani, ang nagtatag ng academy kasama ang kanyang 7 alagad. Binigyang diin ng guro na isasama ito sa kanilang pagsusulit. Pero antok na antok si Kang, bahagya niyang naaalala ang mga detalye na si Baler Joaquin ang nakipaglaban kay Lycan, ang kanang kamay ng Demon Lord at commander ng unang legion. Matapos ang 20 taon ng madugong labanan, nagwagi si Baler Joaquin, ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang kanang braso. Hindi na siya muling nakipaglaban, wala rin namang malinaw na nanalo sa digmaan. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng kasunduan, at itinatag ni Joaquin ang academy upang sanayin ang mga susunod na bayani. Ipinaliwanag ng guro na ang unang digmaang demonyo ang nagtulak sa kasunduang walang agresyon sa pagitan ng tao at mga demonyo, na nagdala ng 700 taong kapayapaan. May estudyanteng nagtanong kung magkakaroon pa kaya ng isa pang digmaan sa kanilang henerasyon, pero pabirong sagot ng kaibigan nito, mas inaalala niya ang party kinabukasan. Alam ni Kang na ang mahabang kapayapaan ay malapit ng magwakas, kahit walang ibang nakakapansin, sanay na ang lahat sa katahimikan. Kaya tila natural na lang ito, pero iba ang alam ni Kang. Naisip niyang bigyan ng babala si Medea, pero natakot siya sa posibleng resulta. Madalas magsabi si Medea na gusto na niyang bumaba bilang direktor ng academy, pero alam ni Kang kung gaano siya kahalaga sa mga susunod na kaganapan. Ang kanyang natatanging banal na biyaya, ang Poet's Blessing, ang siyang dahilan kung bakit siya ang unang makakaramdam ng paparating na banta. Siya rin ang unang lalaban bilang bahagi ng 7-Star Heroes upang protektahan ang mga estudyante. Bagaman hindi pa nararating ni Kang ang bahaging iyon ng laro, nabasa niya sa comics na si Medea ang unang mabibiktima sa 7-Star Heroes, isasakripisyo ng hukbo ng Demon Lord. Dati, nang mabasa lang niya ito sa online, wala lang iyon sa kanya. Isa lang itong game event. Pero ngayon, na tila totoo ang lahat ng ito, mabigat na sa damdamin niya ang posibleng kinahinatnan ni Medea. Sa totoo lang, sana'y hindi na lang siya ganoon kapansin-pansin. Inanunsyo ng guro ang pagtatapos ng klase, at pinaalalahanan ang lahat na mag-aral para sa midterm sa loob ng 2 linggo. Habang nagsisiuwian na ang mga estudyante, isang gulo ang nabuo sa labas. May mga nagtanong kung ano ang nangyayari. Nagtaka rin si Kang, nais malaman kung ano ang sanhi ng ingay. Biglang may sumigaw sa tuwa at tinanong kung siya nga ba yun. Agad na natarante si Kang, at mabilis na tiningnan ang petsa. Bumigat ang kanyang dibdib nang mapagtanto ang nangyayari, 15 ng Mayo na, nagmamadali siyang lumabas ng silid habang unti-unting nagtitipon ang mga tao. Nagsimulang maglaro ang kanyang isipan, kung tama ang kanyang alaala, ito ang araw ng pag-enroll ng bida ng mundong ito, si Leon Van Reinhardt. Ito rin ang araw kung kailan magsisimula ang pagbitak sa mahigit 700 taon ng kapayapaan. Naiinis si Kang kay Leon, lalo na't ang mga babaeng mahuhulog sa kanya, ay kinabibilangan nina Rachel Demura, ang pamangkin ng Spear Saint, Saki Raezo, anak ng Bowmaster, at si Abel von Nibelung, apo ng Sword Emperor. Bagamat nakakainis si Leon, hindi maikakailang kahanga-hanga ang kanyang grupo. Si Leon Van Reinhardt, na may Miracle Blessing, ay isa sa mga unang isasabak para sa draft sa loob ng 3 taon. Sa totoo lang, maganda lang pakinggan ang salitang draft,
pero wala rin itong pinagkaiba sa sapilitang pagsali sa digmaan, at ayaw na itong maranasan muli ni Kang. Maging si Baler Joaquin ay nakaya lamang iselyo ang unang Legion Commander. Kaya naman napapaisip si Kang kung gaano nga ba kalakas ang tunay na Demon King. Alam niyang hindi ito basta kwentong baliw lang kung saan matatalo ang bida. Habang siya ay nag-iisip, biglang tumingin si Leon kay Kang, at ngumiti, na siyang ikinagulat ni Kang. Naisip niya na may blessing si Leon ng miracle, kaya marahil ay kakayanin nito ang mga darating. Napansin ni Kang na maaasahan ang mukha ni Leon, at bago pa niya ito mamalayan, nahihikayat na siya. Habang iniisip ito, biglang may tumawag sa kanya mula sa likod, kaya't napalingon siya. Lumipat ang eksena sa training hall, kung saan nag-eensayo si Kang gamit ang kahoy na espada. Pagkatapos ng ilang indayog, napansin niyang kapag lumilihis siya sa tamang anyo, hindi lumilitaw ang blessing. Naisip ni Kang na kailangan niyang magkaroon ng sapat na kasanayan sa espada. Kanina, dumating si Chloe at tinanong siya kung nagkamali ba siya. Nagulat si Kang kung kailan pa dumating si Chloe. Sinabi niyang wala namang nangyari, pero tinanong siya muli ni Chloe, talaga ba? Tiniyak ni Kang na ayos lang ang lahat, nais niyang mapanatili ang katahimikan at ayaw makalikha ng hindi kinakailangang kaaway. Nagpakita ng ginhawa si Chloe at sinabing, buti naman. Ngunit sa isip ni Kang, iniisip niya pa rin ang tunay na pagkatao ni Chloe. Kahit wala sa malay, kayang-kaya pa rin itong gumamit ng espada, isang espadang puno ng dalamhati, tila humihingi ng tulong. Ngunit kahit ganon, taglay pa rin ito ang matinding killing intent, kaya mas delikado pa si Chloe kaysa sa Mao Brothers. Tinanong ni Chloe kung ayos lang ba kay Kang na yayain niya ito sa hapunan bilang pasasalamat, syempre, hindi raw siya kasing galing sa pagluluto gaya ni Kang. Habang iniisip ni Kang ang tungkol sa hapunan, naalala niya ang nangyari noong nakaraan, ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Chloe, nag-alinlangan siyang tumanggi. Pakiramdam niya ay awkward kung tatanggihan niya, pero kung tatanggapin niya, baka mapahamak siya. Kaya naisip niyang mag-alok ng ibang ideya, sinabi niya kay Chloe, medyo awkward sabihin, pero imbes na hapunan, pwede ba akong humiling ng pabor? Ipinaliwanag niyang wala siyang ibang maisip na mas mapagkakatiwalaan kundi si Chloe. Tuwang-tuwa si Chloe, at tinanong kung ano ang pabor. Sabi ni Kang, gusto kong turuan mo ako ng swordsmanship. Bumalik ang eksena sa ilang sandali makalipas yun, hawak ang kahoy na espada. Iniisip ni Kang na kailangan din naman talaga niya ng guro sa espada, at si Chloe ay may nakakatakot na lakas. Tanong ni Kang sa sarili, ito na ba ang tamang dahilan? Simula kasi ng araw na yun, isang bagay lang ang hindi niya pinapalampas panoorin bago matulog, kung paano mabuhay kapag may yandir, at napatunayan niyang kapaki-pakinabang ito. Habang umaalimbukay ang liwanag na enerhiya ni Chloe, lumapit siya kay Kang at tinanong kung kailan pa ito dumating, sabay banggit na kanina pa siya naghihintay sa may bandang doon. Sumagot si Kang na kara-rating lang niya, at tinanong naman si Chloe kung kailan pa siya dumating. Tugon ni Chloe, kara-rating lang din niya. Nagtanong si Kang tungkol sa oras, at sinabi ni Chloe na bandang 6:30 na. Ipinaalala ni Kang na nagkasundo silang magkita ng 8:00, ngumiti na lang si Chloe. Samantala, titig na titig si Kang kay Chloe habang pinagmamasdan ang suot nito. Napansin yun ni Chloe kaya tinanong niya si Kang kung may problema ba. Sumagot si Kang ng, wala naman. Ngunit sa isip niya, naisip niyang hindi niya ito napansin dati habang naka-uniforme si Chloe. Pero ngayon, kita niya ang toned abs at mga muscles nito. Kaya naiintindihan na niya ngayon kung bakit malakas si Chloe, at sa isip-isip niya, cute din ito. Inabot ni Kang kay Chloe ang isang wooden sword, habang kinukuha ito ni Chloe. Nagulat siya at sinabing akala niya ay totoong espada ang gagamitin nila. Napaisip si Kang kung tama ba ang narinig niya, sino bang nagte-training gamit ang tunay na espada? Sinabi niya kay Chloe na training lang ito, kaya kahoy na espada lang ang dapat gamitin para iwas sugat. Napangiti si Chloe, at sinabing napakabait talaga ni Kang. Habang pinapalo ni Chloe ang wooden sword, nagulat si Kang nang makita ang aura nito na lumalabas kahit sa kahoy na espada lang. Napaisip siya kung gaano ba kalakas si Chloe. Nang kunin niya ang kanyang espada, nagdesisyon siyang mag-ingat. Bigla na lang may lumitaw na status window sa harap niya. Tiningnan niya kung pwede niyang gamitin ang espada nang hindi ina-activate ang blessing. Okay naman ang specs ng espada at steady ang physical na paglago niya. Pero nagtataka siya, kung ganito ba talaga palagi ang epekto ng blessing.
Karaniwan daw na nagle-level up ang blessing, pero madalas may dagdag na epekto rin ito. Hindi niya maalala na ganito ito dati. Napaisip siya kung gaano pa kalayo ang kailangang paglago para makita ito. Napansin ni Chloe na tila natulala si Kang, kaya tinanong niya kung may problema ba. Ngumiti lang si Kang at nagsabing wala naman. Sa isip niya, mukhang siya lang ang nakakakita sa status window kaya baka mukha siyang tulala kay Chloe. Dahil kitang-kita ang excitement kay Chloe, pinaalalahanan siya ni Kang na unang beses pa lang niya mag-swordsmanship kaya sana dahan-dahanin siya. Tumawa si Chloe at sinabing, oo naman. Naghanda si Kang, at sinabing simulan na nila. Habang magkatapat sila, napaisip siya tungkol sa praktikal niyang diskarte sa nakaraang buhay. Sabi nga nila, to see is to believe. Para maging master sa kahit anong larangan, hindi sapat ang sipag lang, kailangan din ng matinding obserbasyon at pagsasanay. Ang bilis ng adaptation niya sa academy ay bunga rin ng mga aral na tinutunan niya mula pagkabata. Naghanda si Chloe para umatake, unti-unting iniipon ang kanyang aura. Naisip ni Kang na pawis ang kamay niya at medyo awkward ang kanyang posture, dahil ang diwa ng swordsmanship ay ang tamang pag-atake sa kalaban. Sumugod si Chloe ng buong bilis kay Kang, nabigla si Kang sa bilis nito, at halos hindi niya naiwasan ang atake. Sa gulat, naisip niyang sinabihan naman niya si Chloe na huwag masyado, pero tila ibang level talaga ito. Muli siyang inatake, at hinarang niya gamit ang kanyang espada, sobrang bigat ng hampas. Sa bawat atake ni Chloe, halos hindi na makabawi si Kang, nagdesisyon siyang umatake pabalik, pero laking gulat niya nang bigla na lang tumalon si Chloe sa ere, at umatake uli, ngayon ay mas mabilis pa. Sinubukang mag-focus ni Kang, at hinarang ang suntok gamit ang espada, pero hindi doon natapos si Chloe, sunod-sunod ang kanyang mga atake mula sa iba't ibang anggulo. Napaatras si Kang, ramdam ang bigat ng bawat hampas, naisip niya, kung mas marami pa siyang matanggap na ganoong atake, baka mapinsala siya ng husto. Habang papalapit siya sa kanyang limitasyon, hirap siyang makahanap ng pagkakataong umatake, bigla na lang, naputol sa dalawa ang kanyang kahoy na espada. Nagulat si Chloe, at agad na humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya sinasadya, at gusto niya sanang dahan-dahanin lang, pero biglang naging malinaw na ang pagkabasag ng espada ni Kang, ang naging kondisyon para ma-activate ang blessing ng Sword God. Nawala ng kontrol si Kang, at napalibutan siya ng bughaw na aura.